Yo yo yo, what's up? EJ Power nga pala at andito ulit tayo sa MC Marathon presents Langit Lupa Tournament. At ngayon ito yung pang-apat na battle ng Langit Lupa na papanoorin natin. Etong papanoorin natin ngayon hindi ko pa siya napapanood at all. First time ko siyang mapapanood. So yung mga reaction ko dito ay fresh. Walang akong idea kung paano tumakbo yung laban na to. At ang laban na to ay ang Mison versus Saf. O Maison versus Saf. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko sa pangalan nila. Pero yun nga, so far, napakalakas ng mga battles nitong Langit Lupa. Parang hindi sila rookie Parang, alam mo yun, parang pinapakita nila na nararapat sila sa pwesto nila kung nasan man sila ngayon. Yun, so far. Mga tumatak sa akin na MC so far is yun nga. Si Didel, si Jabo, si Boys Loot, tsaka si Ivar, at tsaka si Sisik. Yun parang so far. Yung mga tumatatak sa akin na MCs. Excited ako mapanood pa yung iba. Yung the rest ng ng Langit Lupa na battles, hindi ko pa napapanood. Ang mga napanood ko pa lang talaga, bago ko siya gawa na reaction video, is yung Jabo versus Boys Loot, napanood ko na siya bago ko siya i-review. Tsaka yung Didel versus Kulas. Alam ko, napanood ko sila pero hindi yung sobrang buo. Pero yun, simulan na natin to. Mison versus Saf. Ewan tama ba yung pagka-pronounce ko. Sorry na lang kung mali. Dito pa rin, Matchpoint Sports Bar, SM Cherry, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, para itong laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito at mga represent ko. May nagtanong, si Kane Till John C2440, sino pambato ko sa Langit Lupa? Sa ako nasasagutin niya pag napanood ko na silang lahat. Baka kasi mayroon na ako nasa isip, pero alam mo yun, baka may mapanood pa ako na mas magaling sa kanila or mas matripan ko. So, papanoorin ko muna lahat ng Langit Lupa battles din. Sa ako sasabihin yung opinion ko about dyan. Ulab, flip top magigay para sa parating nating laban. Shoutouts High Minds, shoutouts Real Jokes Clothing, shoutouts Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan. Shoutouts din sa lahat ng mga ibang represent collab natin, Unhinged, 7-4, Ulap, shoutouts Doc Panda, kasama natin, bumiyahe din mula Iloilo para sa event natin ngayon. At syempre sa lahat ng MCs din na bumiyahe na napakalayo para sa ating Langit Lupa Tournament, 16 na liga sa buong Pilipinas para Olympics ng Underground Rap Battle Leagues. Yes, sir. Sa kanan ko, Bara Bara Rap Battle League, represent para sa inyo mula Malolos, Bulacan pa, mag-ihay tayo lahat para kay Mison. Mison. So, Bara Bara, ito ba yung kila C9? Correct me if I'm wrong. Hindi ako familiar sa Bara Bara Rap Battle League. I mean, narinig ko siya pero hindi ko alam kung sino may-ari nung Battle League na to. Shoutout sa lahat So, sa ng Bulacan Liga, siya. RX Panda, sa mga pinsan ko, kay Jerry, Ate Denise, Aaron, GC Kios, kay Vlad, Justin, Tatinyan ng Kagawad ng Nabotas West at sa Esmi ko. Mamaya na iba. Shoutout C9, tuloy-tuloy lang. Okay, At, kay C9 nga. Shoutouts kay C9. sa kaliwa ko naman, Marabot Samar, represent para sa inyo, Bisaya. 053 Rap Battle League, mag-ihay tayo lahat para kay Saf. Sa Leyte. Naalala ko tong 053. Ito yung liga na sinalangan ni GL ng Waray na battle nung Naalala ko, pinanood ko yun nung pinapanood ko yung mga laban niya nung bago kami mag-battle. So hindi ko maintindihan yung Waray battle niya. So hindi ko na lang tinapos. Battle League, Marabot Ryan, shoutout kay Kenzo. Oy, shout out Salaksya. Idol, kailan ka ulit dudurog ng ulupong? Tanong niya. June 12, Accents Battle League. Alam mo yun, Unchained 2026 yung pangalan ng event. Sana makapunta kayo. May battle ako doon parating. Check nyo na lang sa sa Facebook page ko yung pinost ko yung poster. Makikita nyo doon yung buong line-up. Yun, kita-kits tayo doon, guys. Salamat sa $5 sa Laksya. Sa mga kasama ko dyan.
Shoutout sa GL, shoutout sa Cancer, tuloy-tuloy lang din, 053 Rap Battle League. Nanalo ng coin toss si Mison, pinili niya mauna, si Saf, tignan lang minuto dapat. Pakinggan natin to, Grain Assault 17, Langit Lupa Tournament, unang banat. Saf. Yo! Ito daw ay tournament ng mga special pick. Anong special? Pinagbarko lang ako ni Boss Arik. Yun ang di ko akalain. Di naman balakid tong kaharap, ba't kailangan ko pang sumakay sa alin? Pwes ibabalik ko to sa Allen? Bisaya ba yun ng alon, yung allen? harap, ba't kailangan ko pang sumakay sa alin? Pwes ibabalik ko to sa underground kung saan man to nanggaling. Ako yung sisira sa pangarap na matagal mo nang dalangin. Ako yung tumawid ng dagat pero ikaw yung aalatin. Flip the game! Okay, okay. Kasi may pinapatrabaho daw yung amo. Kaya nakatanggap agad ng imbitasyon. Nakala ko sa gubat nasa metro. Palayong direksyon. Pero kahit na ganon, kahit wala sa kondisyon, tatapusin ko tong misyon. Kaya unang tatapusin ko misyon. Eto na ba yung misyon? Yung former Bara-Bara champion to Flip Top Battle League, yan ang kanyang biggest jump. Pero alam naman natin na mas deserve ng latest jump. Sinabutahin nyo yung slot na dapat na kay Grim. Gagawin niya ang lahat para lang sa kanyang dream. Ang kaso tournament, automatic kampyonato, walking aim. Hanggang tawag lang ni Arik yung matatanggap mong ring. Kasi sa liga nila, madaming nagtaasan kilay nung nakapasok tong tangang to. Habang ako miski isawa lang nagtampo nakabaro. Pati yung GL na isa buhay champ. Ako yung pinili na pambato. Alam niya kasing panggera itong Saf, kaya pinadala agad ng kampo. Wala kang So, ang pinupunto niya, Allen Port. Yun yung Allen Port. Sa Tawid Matnog Port. Tas Allen na ano. So, port siya. Parang port siya sa Samar. Something like that. Oh, okay, okay. Thank you sa inform sa akin. Yun nga. Ito so far, gusto ko yung yung aggression dito ni Saf so far. Pero wala pang masyadong room shaker na nabibigay si Saf. So far, hindi pa naman tapos round 1 niya eh. Pero yung pinupunto niya dito parang champion si Mison, pero parang pinupunto niya na mas deserve nung recent champion doon sa Bara-Bara Rap Battle League yung slot dito sa Langit Lupa. While siya nga si GL mismo yung pumili doon sa 053 Battle League. Yeah. Tingnan natin So, good so far. Hindi siya wala pang wow factor pero malinis siya so far. ano. Ulitin natin. Ako yung pinili na pambato. Alam niya kasing panggera itong Saf, kaya pinadala agad ng kampo. Wala kang ganon, gago. Puro jokes lang yung alam mo. Malasay to kanyang fighting style. Wala yang makaluma mong estilo sa aking brand new. Mas exciting par. Kung yung GL may silang tala sa Cebu, kasi ito'y debut ng rising star. Kaya sabihan nyo man akong feelingero, hindi to yung aking inaasahan. Mga sikat yung gusto kong kadwelo. Yung magagaling na sa larangan. Hindi yung panay pasikat dito. Huwag kang feeling may pangalan. Parang bumate lang ng alter ego, hindi kilalang kalaban. Kasi sablay kayo ng desisyon. Ba't sa flip top pa to umabot? Alam nyo nang may miss na sa Mison, dapat hindi yan nakapasok. Kasi check nyo mga battles niya. Ni wala ngang tumatak na linya, walang special sa parts. Yung jokes hindi na nga mabenta, sobrang hina pa sa technical na part. Naturingang representative ng Bara-Bara, kung walang may representang malakas na bars. Kaya, kasi magiging komedyante niya, ay parang vice ganda. Tawanan ng madla lang yung habol. Pero kung usapang technical at punches, mali ka nang nakabanggatol. Jamie Lennon Jr., Michael Buffer lang yung sample. Kung ikaw it's showtime, ako'y ready for rumble.
Pwes pagharap mo sa akin, tol, ay para kang nag-suicide. Hindi to yung SAF na may 44, kasi dala ko'y 45. Kaya kablaw, panoorin nyo kung mag-take over sa aming duel. Naka-onsite siya lang yung Sasa loser. Bullseye, tagos sa pupil. Best shooter na rookie ito'y Concanyubel. Kasi parehong galing ng underground. Kaso maeri to subalit. Kaya patay ako magtutumba niyan, matik. Kaya patay ako magtutumba niyang matik. Parehong nanggaling ng lupa. Pero siya lang mapupunta sa langit. Dahil... Yo! Balot boy, Okay. Gusto ko dito ay Saf. Ang unahin ko yung nagustuhan ko ay Saf. Malinis yung performance. Aggressive. Malinaw rin yung pronunciation niya sa bawat salita. Pero sa mismong material, wala akong nakitang room shaker so far. Wala akong nakitang climax dun sa round niya. Tapos, yun nga, yung mismong sulat niya parang kulang sa laro pa. Para mas malalaro niya pa yung iba niyang Halimbawa yung sa 44, may 45, parang ilang beses ko na kasi narinig yun sa ibang battles. So, yun. Tapos yung iba pa, may mga iba pa siyang linya na parang normal yung pagkakalaro. Kumbaga mas niya pa, mas mapapaano niya pa yun eh. Mas mapapakulay niya pa kung gugustuhin niya. Pero yun, so far, pero yung niya, wala akong masabi sa delivery niya, sa aggression niya. Yun, tsaka parang monotonous yung round. Walang hindi niya nalaro yung emotion nung tao, kaya parang naghahanap yung tao ng high moments, pero wala siyang nabigay. Yun yung opinion ko sa round 1 ni Saf. Tingnan natin yung round 1 ni Mison. Ang pagpasok ko dito, sa pilitan daw, awit. Kung yan tingin mo, sige, palitan mo si Arik. Game! Banggaan ang mga liga. Yun yung kasundo ang pinatos. Gagawin lahat para manalo't tumagos. Kung sukdulan na tubos, bara-baray papalag kahit suntukan ng mga host. Si Kenser palag kay C9? Biro lang. Gusto lang kitang i-congrats kasi ang magrepresenta ng liga, parehas tayong pinalad. Pero ang maging pantay, hindi ako payag. Kasi kinuha niya ako dahil may bagong ilalatag. Samantalang kinuha ka para may kangipin na si Sayad. Sobrang ipin mo, yan daw yung nakakabaho. Bawat hirit at ihip yung laway, sisirit ng malayo. Pero maging proud ka, wag mong itago. Yan lang ilalamang mo sa akin kasi sa puntusan ay malabo. Tangin na kasing ngipin yan, bakit pilit sumingit dyan? Tignan nyo mamaya pagbanat niya, sumisilip-silip yan. Pambato ng Samar, banuka on cam. Pag live kamot ulo, malasin tiyan. Kulang sa karunungan, tas nalut pa sa kingdom. Hoy, ang meron ka lang wisdom tooth, pero wala kang truth of wisdom. Kaya wag kang piling malupit na rapper. Bugo ka rin kagaya karunungan, tas nalut pa sa kingdom. Hoy, ang meron ka lang wisdom tooth, pero wala kang truth of wisdom. Kaya wag kang piling malupit na rapper. Bugo ka rin kagaya nung yung mga handler. Tingin ko sa'yo, cancer na di makontrol yung pagka-hyper. Kaya nakakatawa kang panoorin, parang nag-basketball si Casper. Ganto siya bumana to. Laging agresibo, tipong di magpapaawat. Ayun yung paraan para yung crowd nila mahatak. Huwag mo nang subukan kung ganyan ang iyong balak dahil dito sa amin tawag dyan ay nakabatak. Ganun kayo sa 053 Rap Battle League, pues malabong maging harang. Mga MC nyo doon maraming kulang, mga malalambot wala pang gulang. Kaya ba't 053 yung liga nyo kung yung mga kalahok wala din bilang? Oo, wala din bilang. Usapang numero, humawak ka ng 45 kung dyan ka comfortable. Kaso na setup ka sa Pangulo kung nakuha mo na tol. Sa sistema na to, siya yung nagko-control. Kaya kahit may 45 ka, ang mararanasan mo sa 44. Tumawag na ng nagkaparehas sila na
May parehas silang play ng SAF 44 tsaka 45. Pero sino ba yung mas maganda? Feeling ko mas mas pantay eh. Walang mas angat na play. Siguro mas bibigay ko yung doon, yung puntos dong sa 44-45 na wordplay doon kay Saf kasi mas nauna siya. So tama yung placing niya ng round niya. Kumbaga nawala ng impact yung yung 44 ni sa 44 ni Mison na dahil nga nauna na si Saf. Ang ulo kong nakuha mo na tol sa sistema na to, siya yung nagko-control kaya kahit may 45 ka ang mararanasan mo sa 44. Tumawag na ng resback at sabihin yung hinanaing. Alam kong kay Cancer at GL ka laging dumadaing. Pues kahit isama pa si Soro, sinong magaling, ito'y issue na ng SAP kaya wala ding darating. Damn, ang ganda nun. Nabigyan niya ng follow-up. So, mas may kay Mason na yun. Yung sa 44 na Damn, ang ganda nung ang ganda nung play na yun. Kasi, yun yung 'di ba, yung history sa 44, yung walang dumating, hindi sila natulungan. So, ang ganda nung ang ganda nung follow-up niya. Kala ko doon na magtatapos sa sa 44 na na play, pero nadugtungan niya pa ng mas malakas. Yun yung maganda. Pag nagbanggit pa ako ng mga gods, wasak ka pa nga Ulitin ako. nga natin, ang ganda nung Kaya wala din. Pues kahit isama pa Ulitin natin. naing. Alam kong kay Cancer at GL ka laging dumadaing. Pues kahit isama pa si Soro, sinong magaling, ito'y issue na ng SAP kaya wala ding darating. Ganda. Pag nagbanggit pa ako ng mga gods, wasak ka pa nga ako. Ito Denmark at marmol na pinaghalo. Ito Denmark at marmol na pinaghalo. Mula sa 1K na maglalaho, hanggang sa maloloko mo yung sponsor pero hindi yung palalalo. Nice. Yun, semi-clear kay Mison. Pantay sila sa delivery, pantay sila sa aggression, sa linaw ng pananalita. Ang pinagkaiba nila sa sulat, mas yun nga, mas seryoso yung kay Saf. Mas nagpoo siya sa bigat. Pero si Mison, ang gusto ko sa material ni Mison is nalaro niya yung yung emosyon ng tao. Alam niya kung paano utuin yung tao. Alam niya yung control yung crowd. Alam niya manipulahin. Ang dami niyang icebreaker, which is kailangan dahil lalo pag live battle to, kailangan mo maging effective sa sa alam mo yun, sa lugar, which is yun doon naging effective si Mison dito sa round 1. So bibigay ko yung round 1 kay Mison. Ang dami niya ring ang daming inside jokes na kahit di ko gets, pero natatawa pa rin ako. Tapos yung pinaka tumatak sa akin yung sa 44 na walang dadating. Napaka-solid nun. Yun. Round 1, medyo klaro yun kay Mison yun. Ano ang badat? Papalitan ko daw si boss. Sabi ng tatanga-tanga. Tsaka parang may parang komedyante effect si Mison na ewan ko, para kahit basic yung sabihin niya, parang nakakatawa na yung dating. Parang mas charismatic si Mison kumpara kay Saf. Yun para sa akin. Papalitan ko daw si boss. Ay nagtanong, na-review mo na ba yung Blitzen at VLD ko? Hindi pa. Siguro, yung ba yung next ko? Mamaya tatanong ko sa inyo ano yung magandang i-next. Oy, may nag-send. Shoutouts Conrado Samson 5098 para sa $2. Shoutouts dyan sa North Dakota.
Ingat lagi dyan. Malamig na ba ngayon dyan o malamig pa rin ba o mainit na? Kasi pa summer na dito sa US eh. Ingat lagi dyan, pare ko eh. Sabi ng tatanga-tanga, kahit panalalo, Ano ang badat? papalitan ko daw si boss. Sabi ng tatanga-tanga, kahit hindi ko na yung palitan, alam kong tanggal ka na. Puro tit, 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 baduy. Yung tit, tit, temeroy. Ano yun? Ano yung sabihin ng Timeroy? Timeroy. Pag-usapan naman natin yung ranya ng tournament ng Bara-Bara. Elim pa lang ay halatang performance niya ay pababa. Kaya nagkalat nung quarters, nung semis, nag-choke ng malala. Ang kaso na nanalo pa rin sa kabila ng kabubuhang nagawa. Pero yung video nila nung finals, yun ang tuluyang nawala. Gusto ko sanang manood kung ano yung style mong pambira. Akala ko tayo lang yung nakurap. Pati files pala nila. Kaya paano kami maniniwalang ikaw yung Si champion? yun yung corrupt na wordplay tas file. Parang ang ano eh, ang simple masyado. Parang madali siyang isipin. Sa sobrang daling isipin, parang hindi mo siya gagawin kung ano ka, kung pihikan kang battle rapper. Parang, alam mo yun, ang dali niyang isipin, kaya hindi mo na siya, parang, kahit gusto mong pandagdagan yung pagkakalaro niya. Alam mo yun. Pero siya parang, yun na yun eh, parang sinabi niya agad, corrupt file, corruption sa gobyerno. Parang gano'n. Yun. Na pangdiinan, na kailangan panggigilan, na kailangan panggigilan, eh wala namang footage ng palitan. Nakakapagtaka lang, kaibigan. Ulit. Taga na-miss ko yun. Kailangan panggigilan, ikaw yung pati files pala nila. Kaya paano kami maniniwalang ikaw yung champion na pangdiinan, na kailangan panggigilan, na kailangan panggigilan, eh wala namang footage ng palitan. Nakakapagtaka lang, kaibigan. Pero alam nyo bang, isip bata pa tong newbie. Kanyang pagiging supot aking nahuli. Hilig niyang mag-Benten reference. Yun daw kasi yung di marireview ni Looney. Tangin na Benten! Gago ang kulit! Tanong lang, yung ba yung paborito mo na brief? Benten, ulol! Itong mokong lugi yan. Kahit magbebe-Benten ka pa dyan, malabo mo kong maonsihan. Eh ano naman, kung tinalo mo yung crypto, congrats, wala yang angal. Anong feeling na tinalo mo yung pinakawak lamang sa Samar? Pues ibahin mo ko kay Crypto. Malabong magpabuli, Chong. Kung si Crypto yung bagong alien, eto naman yung unicorn. Kasi sabi niya sa kalaban niyang si Hidan, ngayon talo ka na naman kasi binigyan ko na ng flowers tsaka BJ si Sinay na. Binigyan mo ng flowers? Tsaka BJ si C9? Grabe ang galing! Masasabi ko lang sa'yo, tangina badeng! Kaya pala gustong-gusto mo yung sabaw nung magpapares. Sige lang itong gamo. Kung kami ibibigay namin yung best, siya ibibigay BJ para manalo. Tantado! Ewan ko na lang kung makaharap mo ba yung Lil Strux. Yung negro na may BBC. Ang kaso di ka na kailangan ng flip top. Meron na silang Deo at MP3. Kaya hindi na Shoutouts pala MP3. Belated happy birthday sa'yo, pare. Na shoutouts ka ni Saf. nakapagtakang naging kampiyon tong si brother. Kasi grabe kanyang hassle. Literal na chuchupain, pati organizer, magkaroon lang siya ng title. So, ibig sabihin, dalawang klase ng puti ang iyong natikman. Kasi matik kang gumagamit ng panay ganito pa yan sa battle kasi adik yan. Oh,
Talagang hindi amin. Halatang guilty ka amin. Tung mahilig gumanon at siyakitil yan sa akin. Kaya kahit magbato ka pa, malabo ka sa diamante, may kumpara. Kayo dudurugin ko ng pino tong tatanga-tanga. Hindi ka naman si Sinyo, boss. Ba't nagpapatawa ka? Kala niya diamante yung nahukay. Marmo lang pala. Kaya... Sikat na sikat si Marmol, ah. Ba't nagpapatawa ka? Kala niya diamante yung nahukay. Marmo lang pala. Kaya wag ka nang magpanggap. Alam na naming umaano. Parang tukang lang yung ganap. Sakto may palong-palo. Ito'y inkwentro ng parak. Sa nagbabato, walang mamamatay na saf. Hindi tumama sa pano. Bano! Ano ang banat? Pakinggan natin. Yes. Mas natripan ko tong round 2 ni Saf kumpara sa round 1 niya. Medyo mas nagbabato-bato siya ng jokes dito. Kaso yun talaga yung ano yung nakita kong problema kay Saf. Kulang siya sa laro. Kumbaga, nilalaro niya ng basic yung mga ano niya, yung mga punchline niya. Pero ayun nga, sobrang basic. Kumbaga, kulang sa hindi ko ma-explain parang alam mo yung yung feeling na parang narinig ko na yan pero hindi pa talaga sa sobrang basic, parang narinig mo na kahit hindi pa, parang ganon yung dating niya. Pero props sa mga binato niyang inside jokes. Medyo hindi ko gets, yun lang yung yung problema. Yun nga, may mga inside siya, parang inside info siya about sa mga alam mo nangyayari sa liga nila, alam mo yun. May mga binanggit din siyang MC na hindi ko kilala pa. Yun. Yun din. Alam mo, ito yung gusto kay Saf. Umaangle siya pero nakukulangan ako sa ganda ng punchline niya. Yun yung problema kay Saf. Kasi yun, delivery okay na, yung linaw ng pagbigkas niya, knowing na Bisaya din siya or Waray siya. Hindi niya first dialect tong Tagalog pero nabibigkas niya ng sobrang linaw. Props doon. Pero yun yung yung issue o yung mismong material niya. Tignan natin round 2 ni Mison. Nag-reference pa ng Benten. Akala mo malupit ka, ganon? Oo, ako si Benten dahil maghahalimaw ako ngayon. Tangina mo, ha? May something kay Mison na, ewan ko, the way siya magpatawa. Kahit di siya nagpapatawa, nakakatawa siya eh. Share ko lang, nung nag-chat si Sir Arik, inisip ko agad kung paano magba-viral. Naisip kong laitin tong may utak na mabagal, alipinin at itulak na hindi ka magpa-final kasi natuto ka lang mag-rap nung nagka-internet sa Samar. Di ba? Nagbabad ka lang sa com shop. Halata ako dyan sa pangit ng ngiti mo. Kasi kung hindi ka natutong mag-computer, malamang ay wala ka rito. Nung nagka-computer shop sa kanila, nagsulputan yung mga tanga. May duda at pagtataka. Sobrang mangha niya, iniwan yung pagsasaka. Sarap ng unang beses, no? Gago. Gusto ko to si Mison. Gusto ko to. Nung natuto pang magdota ang kulit, naging bisyong masakit pag nabitin niyan galit. Best pick niya si Pudge porket may ngipin ding lawet. Nakakatakot sa inyo pag sa Dota naghahamunan. Nakakaalangan. Kung dito sa atin trastukan tas banatan, sa kanila pag nagkapikunan nagkukulaman. Tsaka ikaw ang Gago. Tangina mo, Mison. dahilan kung bakit Ko. tukan tas banatan, sa kanila pag nagkapikunan nagkukulaman. Tsaka ikaw ang dahilan kung bakit may Kasi mabahong uso heads. sa Leyte yung mga witchcraft. Actually sa Visayas region yung mga aswang, yung mga witchcraft. Ang ganda ng angle niya.
banatan, sa kanila pag nagkapikunan, nagkukulaman. Tsaka ikaw ang dahilan kung bakit may mabahong headset. Sounds gusto, linis tenga ayaw. Grabe ka pala. Laging pawis aba. Sa tenga mo nilagay pero nag-amoy pa. Di na nahiya. Ay, sorry. Di na nahiya. Itong taong gubat nagbibigo pa. Para makanood, sabi ni J-Buck, dapat may 150 ka. Real talk, scammer. Yung paglaban ng pata sa buhay, hindi sinusunod. Iba talaga sa buhay kapag bumubukod. Yung diskarte, sunod-sunod. Nilagyan ng entrance fee para kumita kahit walang nanunood. Ouch. Mga sumusuporta lang sa'yo doon, mga tropa mong mangmang. Ni wala kang ang kantang maipagyabang. Piling sikat, konti lang yung titik mong alam. Hoy, kung gusto mong sumikat, maglabas ka muna ng titi mo sa cam. Hinding-hindi ako magbabayad ng 150 para lang panoorin ka. 150, tas yung araw nyo masisira. Lahat kayo doon mahihina. Sa Manila ko na lang ibabayad yon. Total sa inyo, puro ganun din naman yung makikita. Makinig ka sa aking sasabihin. Wala kang mapapala dyan o aanihin. O bakit di mo isipin na kaya lang sila nag-join sa'yo, donate nila yon kasi wala kang kakainin. Bigo pa. Parang mga gago, sila nagbabattle tas bawal siyang matalo. Yung diskarte mo ay nahuli ko na kamo kasi pag wala na sa bigo, ay bigo na manalo. Napakagago. Ang ganda ng bagsak. Ay, yung sinasabi ko, may simple na... Ito yung kaibahan. Okay, yung kanya simple, yung kay Saf simple. Pero basic yung bagsakan niya. Kaya nagtutunog basic. Nawawala ng... Hindi ganun ka-effective. Pero itong kay Mison, ayun, bigo. Parang, ang ganda ng pagkakabagsak ng ng punchline eh. Minsan nasa setup din eh. Bigo pa. Parang mga gago, sila nagbabattle tas bawal siyang matalo. Yung diskarte mo ay nahuli ko na kamo kasi pag wala na sa bigo, ay bigo na manalo. Napakagago, sa personal di mo kayang magpa-hype at mambaon. E di hindi mo na malulusatan yung pagkatalo dahil nasa live ka na ngayon. Balik ba natin, pakinggan natin? Yes, sir. Round 2. Mas effective si Mison. Ang ganda nung niya. Nung jokes niya na binato. Natawa ako doon. Sobrang effective. Sobrang kumonekta sa crowd, na-absorb ng crowd yun. Round 2, bibigay ko ulit kay Mison. Mas maraming epektibo na punchline. Mas maraming tumama na punchline. Well, kay Saf, parang ang bagal, nababagalan ako sa mga punchlines niya. Parang, alam mo yun, parang, gusto ko pa ng mas malakas dyan. Parang ganun. Singit ko lang. Kagabi, nagbasa ako ng mga comment. Kamukha ko daw si Sixth Street. Mga gago. Oo nga, no? Yung long hair na Sixth Street. Mga comment. Kamukha ko daw si Sixth Street. Mga gago. Pero wala naman yang kaso. Hindi lang mukha yung magkawangis, pati kung paano maglinis ng trabaho. Round 3 game? Sumali yan ng tournament sa Laglagan. Round 1 pa lang, laglag agad. Tapos sa flip top ka pa lalapag. Kala mo naman ay papalag. Mga sulat mong baduy, hindi yan dito tatalab. Hanggang round 1 ka lang, boy, wala ka nang isasagad. Pero speaking of Laglagan, may ginawang katarantaduhan tong Mison. Check nyo sa YT, pre. Dinuraan at tinapakan niya yung siomay nung MJC, o si? Binaboy pati pagkain. Halatang kulang to sa patnubay kaya yung utak mo manipis. Yung ginawa mo doon kaumay, grabe yung pagmalabis. Pero siya mismo nagpatunay na yung karma'y mabilis. Dinuraan at tinapakan mo na yung siomay, pero ikaw pa rin tong napanis. Kaya saktong foods lang to. Ay, diba? Parang pagkain, panis. Yung gano'n na play sa
sa metaphor, alam mo yun, mga wordplay, gano'n. Sa akin, ubus lahat, walang sasayangin. Ganto yung gutom sa laban. Sa tamang proseso ko binase, ilalabas ng dahan-dahan. Magkaiba tayo ng atake, may pareho lang ng kaganapan. Kasi gagawin muna kitang tae bago ko tapakan. Ayun, Kasi, yun. kasi tuta ka lang din ng tindero. At alam na yan ng iilan. Partner daw sila kung titignan, kaso may bahid ng kasakiman. Kaya mag-ingat ka, C9. Mali ka ng kinampihan. Tung gusto mong kapares, yung utak may kaplastikan. Kaya tong mison ay Ganun. tsak na hihingalin. Magpipigil ng hangin, pagkakitil katayin. Walang tigil lapain, ako'y gigil kumain. Itong malapit kay C9 ay bitin yan sa akin. Kasi walang bilang. C9 B10. Ganun. Yun yung mga hinahanap ko. C9 B10. Hindi niya lang na ano na maayos. Hindi na gets, hindi na ano ng crowd, na gets agad ng crowd. Kasi feeling ko hindi niya na ano na maayos na tag dito. Na emphasize na maayos yung C9 tsaka B10. Pero ang ganda sana nung na-emphasize niya or na-set-upan niya pa na mas maganda. Malapit kay C9 ay bitin yan sa akin. Ganda nun, Kasi ganda walang nun. bilang patapon. Undefeated na bara-bara. Pagdating dito ay baon. Kung 5-0 ka doon, twist mapa-5 o ka ngayon. Mali ka nang nakabangga. Kaya tong olaps tupi, sa aking pambungad bungi. Itong laban ay pang warm up, pang unat ko pre. Habang ito ay laban mo na pang unat Unat huli. huli. Kaya tanggal agad sa liga. Tong kalaban kong mahina pambihira. Yung karir niya ay nasira. Anong mison baka Simmons kasi wala naman niyang tira. Walang improvement, mga sulat, pang beginner pa lang. Wala kang lugar sa langit, lupa nasa mid-tier ka lang. Anong ginagawa mo dito? Magagaling lang nakukuha. Kaya alis magkusa. Akala ko puro leon yung narating kong kota. Di porket laro ay langit lupa may kasaling pusa. Kaso impyerno tong iyong napasukan. Hindi man lang nag-hesitate. Kaya lang siyang katauhan. Sa init ko ay nakarelate. Kaya abo nang naabutan sa apoy kong na-create. Wala nang langit lupa na hantungan. Pagkatawan mo'y na-cremate. Kaya body bag ng malala. Siya yung kinawawa sa palitan. Diyan ka lang sa ibaba kung gusto mo ng palaliman. Wala nang darating na himala. Kahit magdasal ka ng mainam, mananatili kang nakatingala. Kasi langit lupa ating pagitan. Pinakagusto ko tong round 3 ni ano ni Saf. Maraming ano, dun na siya mas ano naglaro ng mga ano ng mga mas complex na linya. Pero yun, feeling ko too late na, masyado ng naging effective masyado sa round 1 tsaka sa 2 si Misson. Pero yun, yun yung pinakamalakas na round ni Saf para sa akin yung round 3. Tingnan natin yung round 3 ni Misson. Yo! Kamukha niya daw si Sixth Threat. Pil na pil ang sagwa. Hoy, ikaw lang yung Sixth Threat na hindi banta. Tangina mo. Game! Sabi ng iba, may tulog daw ako dito kay Saf. What? Kung susuntukin mo siguro ako, pa-uppercut. Pero malabong mapatulog kung usapan ay battle rap. Idlip siguro, pwede pa, dahil sa pagod dumigma sa underground. Oo, lahat tayo nandun. Pero iba pa rin yung MC na tumubo sa Luzon. Masasabi mong subok yung bawat kalidad. Iba't ibang klaseng abilidad. Kaya wag mong taasan yung paglipad kasi mas delikado yung mga hayop na nandito sa syudad. Alam ni J-Back at Crypto na ang pagbattle sa Luzon ay sobrang grabe. Kaya yung personal mong buhay, si J-Back din nagsabi. Ayun na. Full-time battle rapper tapos sa bahay tulog-tulog. Eh di malambot ka pa rin kung sa pahiga-higa ka lang nahubog. Natauhan na lang siya nung battle na sa buhay ang sumubo. Kaya hindi ko rin masisi si Joy kung ba't sa ibang lalaki nagpatuhog. Oh. Kinabos. Nagpatuhog. Tang ina na may personal na to.
Kalang nahubog. Natauhan na lang siya nung battle na sa buhay ang sumubok. Kaya hindi ko rin masisi si Joy kung ba't sa ibang lalaki nagpatuhog. Kinapos, nagpatuhog. Kakasigaw niya ng flip top, let's go. Nagrebat yung shota niya ng please soft, let go. Masakit. Please, let's go. Let go. Kakasigaw niya ng flip top, let's go. Nagrebat yung shota niya ng please soft, let go. Masakit. Alam niya kasing wala kang magandang buhay na ibibigay sa kanya. Yun ang di mo alam. Ano, puro tees kahit yung tiyan niya kumakalam? Puro ka pangako sa masaganang pamumuhay, batugang ka naman. Kaya sa bahay nakakahawa. Pag pinagsabihan yung mukha ipapaawa. Nanay at tatay ang numero 1 na kawawa. Gantong klase yung mga sana, pinatay na lang nung bata. Kaya ang ending, solo sa buhay. Banatan mo si J-Ba kasi binigay sa akin yung info, tang ina. Pati sariling magulang mo, sinuka ka na? Kawawa. May aning ka kung iisipin mong mahal ka nila. Ang gawin mo, maglasing ka tapos patayin mo sila. Yeah, yun lang ang paraan para yung loob mo gumaan-gaan. Hindi ka inalala sa taon na nagdaan. Kami pinagsasabihan lang kasi para sa amin din naman. Kaya ang itakwil ng magulang ay wala nang sasakit pa dyan. Pati sa family tree hindi ka kasama. Di mo pansin kapatid mo lang yung laging inaalala. Nagdududa ka na nga ba? Nag-addict na lang sa Dota kasi doon wala siyang makukuha na mana. Tignan nyo, nagigilid yung luha niya. Sorry. Gusto ko pa sana mag-reference tungkol sa Gusto ko pa sana mag-reference tungkol sa tour na pambihira. Baka sakaling yung galit ay humupa. Kaso wag na lang kasi sanay ka nga palang binabagsakan ng langit at lupa. Ilalaglag na kita! Sa paraang gusto ko to magtatapos. Fuck langit lupa reference ang gusto ko makatagos. 2 and 30. Neto, bagay para sa laban na yun! Okay, round 3. Medyo dikit yung round 3. Siguro para sa akin mas pang round 3 yung material ni Saf. Yung siguro malakas yung round 3 ni Mison, pero feeling ko mas bagay sa ibang round. Parang hindi walang conclusion yung ginawa niyang personals kay naghahanap pa ako ng mas kung saan papunta yung personals na ginawa niya kay Saf. Siguro mas maganda yung kung may kadugtong na mas mako-connect niya sa tournament or something. Parang ganun yung hinahanap ko, pero parang tumalon na lang bigla yung angle parang ganun. So siguro round 3 mas nagustuhan ko yung strategy ni Saf sa round 3. Safe round siya, pero gusto ko yung pagkaagawa ng strategy niya. Hindi ganun ka-risky, pero yun nga, parang pasok yung round 3 niya. So bibigay ko yung round 3 ng konting-konti kay Saf. So 1 and 2 kay Mison ako, round 3 kay Saf. Yun. Boto ko si Mison. Grabe, isa sa mga abang ko to si Mison. May pagkakupal siya style. Gusto ko siya. Tapos yung gupit niya pa pang pang balakid yung pang army cut na nakakalabas lang ng bootcamp. Pero yun, round 1 and 2 kay Mison ako, round 3 kay Saf. Yun. Lupa Tournament, Mison vs. Saf. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng hurado. 4-1. 4-1. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Mison. Yun, shoutout sa mga tropa. Salamat kay Boss Arik. Shoutout sa mga tropa ko. Paring Jay, sana masaya ka kung nasan ka man. Rest in peace. JR Sulit, paring Dave, Braysen, Kyla, Baldo, Icon, Bandino, Greenbox, paring Lala, paring Baxio. Shoutout kay Emperor, kay Ikay, Akuyab,
Pansegseg, nga Niljay, Corritas Boys, Thomas Morato, Kuya Bobong, nga natanan nga nasuporta ako niya daw 5-3. Pasensya la. Solid ka sa huwag kang titigil. Maraming room for improvements pero alam mo yun, nandun yung nandun yung gigil, nandun yung puso mo sa battle rap. So saludo sa'yo pare. Bobong, nga natanan nga nasuporta ako niya daw 5-3. Pasensya la. Tingnan natin yung judges explanation. Binoto ko si Mison round 1. Unang bumanat si Sasap, kaya maganda yung panimula niya, kaso natabunan siya nung mga jokes na handa ni Mison, kaya binigay ko yung round 1 kay Mison, tapos round 2 kay Mison din, tapos round 3 tabla, kaya pero Mison. Yo, what's up, Sir Deo BRC? Siyempre dito sa labanan na Sap versus Mison, mas nakita ko yung aggressive ni Mison dito at yung creativity niya dun sa mga sulat niya. Isa pa sa nagustuhan ko kay Mison yung yung pagpilantik niya sa kada syllable nung niya. Natural eh. Alam mo may diin pero natural yung pagkaabagsak ng mga niya. Nung mga salita niya. Yun. At i-deliver niya ito na mas maayos sa 1 and 2 and 3. I think konting-konti lang yung kay Sap. Sinong kalaban ni Mison si Didel ang kalaban ni Mison. Magandang laban to. Magandang laban. Gusto ko to. May aabangan tayo. Pero mas ang ibabaw dito si Mison sa laban nito. Kaya binibigay ko yung boto para kay Mison. Round 1 kay Saf, binigay ko kay Saf. Round 2 ang ganda nung chain ng jokes niya ni Mison, kaya kay Mison. Tapos third round parang tabla sila, pero dahil binanggit ako ni Mison, binoto ko si Saf. Hindi, joke lang. Lamang si Saf para sa akin sa preference sa third round. Yung bumoto ay Saf pala. Sa binoto ko round 1 sa nakalista naman yung mga round 2 Mison at round 3 onting lamang kay Mison, malinis yung performance. So 2-1 binoto ko Mison. Yun, all 3 rounds kay Mison. Mas yung pareho naman silang may punch Actually debatable yung yung round 3. Pwede rin mapunta kay Mison yun dahil mas epektibo yung punchline niya. Siguro mas ang dahilan ko ba't binigay ko ay Saf yung round 3 dahil nga yung nagustuhan ko kung paano niya pinadalo yung round niya. Ang ganda, safe yung strategy na ginawa niya. Tas yung kay Mison medyo risky yung angle na ginamit niya dahil nga round 3 na yun mas pang round yun dahilan ko ba't binigay ko ay Saf yung round 3. Mas pang round 3 yung material niya sa round na yun, yung sulat niya. So yun yung dahilan ko. Pero pwede rin mapunta ay Mison yun sa kung ang preference ng maghuhurado ay yung effectivity ng mga punchlines na ginamit niya. Kasi nakakatawa pa rin yung mga punchline na ginamit doon ni Mison about do sa personals niya ay kay Saf doon sa family angle niya. Pero yun, yeah. Online si Tabs the Butcher. Shout out sa'yo, pare ko. Isa sa mga miyembro ng kulto ni Florentino. Shout out sa'yo, shout outs. all 3 rounds kay Mison. Mas yung pareho naman silang may sunod-sunod yung punchlines. Pero mas nagustuhan ko talaga yung atake ni Mison, tsaka yung punchlines niya mas effective para sa akin. So yun, solid all 3 rounds Mison. Yes, sir. Yun. Yun nga. Mison versus Saf. Shoutout sa inyong dalawa. Solid na laban. Ang ganda ng ang ganda ng palitan. Hindi ako nabigo na parang di ako na-disappoint panoorin. So, ang next na quarterfinals pala is Mison versus Didel. Which is napanood na nga natin Didel last time. Sobrang solid ng pinakita, technical. Tas si Mison naman eto medyo effective na punchliner.
Masasabi ko yung style clash yung laban na yun, pero kaabang-abang. Isa yun sa mga inaabangan ko na na battle. Tapos ano isa, Jabop versus Sisik, no? Oh my gosh. Grabe. Swerte ng mga manonood ng Right of Way. Pero yun nga, dito nagtatapos yung natin, yung episode natin na to. Kung umabot kayo sa puntong to, please, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo at i-follow nyo yung mga mga social media accounts ko. Yun, maraming salamat sa panonood, guys. Ingat kayo lahat dyan and God bless.